in the Lord with all thine heart, and learn not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananalig o manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, marami pong salamat sa napakalaking pagkakataon, pribilehiyo sa buhay namin ngayong sandali, na kung saan kami ay malayang magbubulay-bulay ng iyong salita. Malaya po kaming makikinig ng iyong salita, Panginoon. Malaya po kaming lumalapit po sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat. At hayaan mo po, Panginoon, na ang kalayaang ito'y magamit namin na upang patuloy ka naming maitaas at mabigyan ka namin ng kaparangalan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang maitaas ngayong umagang ito. At salamat ng maraming marami, Panginoon. At hayaan mo, O God, na ikaw po, Panginoon, ay malaya din, Lord, na kumilos sa aming buhay. Malaya ka, Panginoon, ngayong umagang ito sa kalagitnaan ng aming platform. Malaya kang magpagaling ng mga may karamdaman ngayong umagang ito. Malaya ka, O Diyos, na magpalakas ng mga nangihina. Hallelujah, sa umagang ito, Panginoon. At hayaan mo po, Lord, na patuloy na kami ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po ng maraming marami, Panginoon. Dalangin ko po, natago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw, Lord, ang siyang maglagay ng knowledge and wisdom sa aking kaisipan. Ikaw, Lord, ang siyang magsalita na upang ikaw, Panginoon, ang siyang maranasan, makita, maramdaman, maobserbahan, at hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Maraming salamat po, God. Kiniklim namin, sinisilyohan namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya ang ating pong ang aking pong topic o ang ating pong ang aking pong rema or gusto kong mangusap, ayan. Gusto kong mangusap. Hallelujah. Sa paksang trusting God. Hallelujah. Trusting God. Hallelujah. Nagtitiwala sa Diyos. Sabi kasi ng ating key verse, trust in the Lord with all thine heart, and learn not unto own understanding, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Hallelujah. Kaya, trusting God. Tayo po mga mananampalataya, paano po ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Paano ba natin ina-activate ang ating pong taas ng antas ng pagtitiwala sa ating Panginoon? Kung iisipin natin yung trusting God, parang napaka-easy word. Parang napakadaling salita. Pero marami po tayong biyahe, traveling na sa pagtitiwala sa Diyos, tinitest at tinatry ng ating Panginoon yung ating pong yung trusting God. Alam mo, kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kinakailangan po pala na kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, makita at maramdaman, hallelujah, ng ating pong Panginoon. Yes, iba yung, alam niyo po yung makikita at nararamdaman, mag-asawa yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kapag nakikita, dapat nararamdaman. Amen, ng ating Panginoon. Nakikita na tayo ay nagtitiwala sa Diyos at nararamdaman din
na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Parang blessing siya, di mo ba? Hallelujah. Parang blessing. Hallelujah. Pag sinabing, pinagpala ako ni Lord, dapat makita at maramdaman na tayo talaga ay pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po yung ganong word. Hallelujah. Minsan kasi I'm sorry sa word, no? Pero gagamitin ko yung politiko. Ayan. Pag sinabi ng politiko ako ay madaling lapitan at matulungin, kaibuto niyo ako. Mga ganun eh. Pero pag nandyan na, nakaupo na, nakikita na siya ay, alam niyo yun, siya ay may magandang layunin at pero hindi mo maramdaman. Parang ganon. Hallelujah. Parang nakakahilo, ano? Parang alam niyo po yun, pag parang binago ako ni Lord, parang ganon. Binago ako ng Panginoon. Kumbaga, lagi sa church, oo, nakikita. Parang ganon. Pero hindi mo maramdaman na siya binago ng Panginoon. Di ba? Parang ganon. Pinagpala ako ni Lord. Nakikita mo, pinagpala ni Lord. Pero hindi mo maramdaman na pinagpala ni Lord. Di ba? Hallelujah. Kaya kailangan nakikita, hallelujah, nararamdaman ng Panginoon yung ating pagtitiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kasi yung trusting God, mayroon pong tatlo po na dapat tayong magtiwala na makikita at mararamdaman ng Panginoon. Hallelujah. Ang trusting God, number one, hallelujah, trusting His works. O trusting His words. Hallelujah. Trusting His words. Nagtitiwala sa Kanyang salita. Di ba? Nagtitiwala sa Kanyang salita. Amen. Yung word ng Panginoon. Paano ba tayo magtiwala sa word ng Panginoon? Hallelujah. Marami pong promises ang Panginoon. Sabi ko nga po ang promises ni Lord. Hallelujah. Trusting His words, His promise. Ayan. Trusting His words, His promise. Kasi maraming promise ang Panginoon. Amen. May promises siya. Alam niyo po ang dami ng promises ni Lord. From Genesis to Revelation. Ang bilang ng promises ng Panginoon ay 8,810 promises. Pero niyo po yung kadami. How many hour in one day sa atin? Di ba? 24 hours lang. Pero ang promises ni Lord ay 8,810. So hindi lang araw-araw nasasakop tayo ng promise ni Lord. Di po ba? Minuto. Di ba? Segundo may promises ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Maraming promises si Lord na dapat nating panghawakan. Ano po yung mga promises niya? Hallelujah. Trusting na tayo dapat magtiwala sa Panginoon. Di po ba kung maalala niyo po yung promises ni Lord, no? Na I can do all things through Christ. Hallelujah. I can do all this through. Amen. Him who gives me strength. Ang sabi nga ng Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. O di po ba? Hallelujah. Amen. Ang sabi ng 1 John 1:9, di ba? If you confess your sin, God is faithful and just to forgive you. Amen. Marami siyang promise. Hallelujah. Kaya kailangan pag tayo nagtitiwala sa Diyos, kailangan magtiwala tayo sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako. Amen? His promise. Hallelujah. Yung mga promises ng Panginoon. Alam nyo, pag nakita natin, at nabasa natin yung mga promises ng Panginoon, walang dahilan na ikaw ay manghina. Yes. Hallelujah. Walang dahilan na ikaw ay manlupaypay. Walang dahilan na ikaw ay susuko. Walang dahilan na ikaw ay mapanghihinaan ng loob. Walang dahilan na ikaw ay madidisappoint sa iyong paglilingkod, sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang pagtitiwala natin sa Diyos, maraming promises ang Panginoon. Hallelujah. At kapag ang Panginoon ang nag-promise, hallelujah, ay matutupad talaga yan. Amen? Kapag ka naniniwala tayo sa salita ng Panginoon na, alam niyo yun,
Pag naniwala ka sa Panginoon na ang Panginoon ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Amen. Alam niyo ano, yung mga promises parang politiko ano, na, 'pag magre-re-elect, wala na 'yan. Sinabi na 'yan noon, eh, 'di ba? Yung mga politiko, yung mga promises nila, 'di ba? May mga promise sila, pagka alam mo na sinungaling siya, wala 'yan, 'di ba? Parang gano'n. Ayoko na diyan, parang gano'n, 'di ba? Na hindi totoo 'yan, 'di ba? May mga ganoon. Hallelujah. Pero ang Panginoon po mga kapatid ano, ang promise niya ay katotohanan. Amen? Hallelujah. At patuloy na ang promise ng Panginoon, hallelujah, ay talagang nandiyan. Totoo po ang promise ni Lord. Kaya pag tayo'y nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, sa simpleng word ng Panginoon na may kalakip na pangako, hallelujah, yung promise, mangyayari at mangyayari po ito. Amen? Kapag tayo naglingkod sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon, may promise. Hallelujah, may pangako po ang Panginoon na dapat natin panghawakan. Hallelujah, na dapat mong panghawakan. Amen. Hallelujah. Alam niyo no, minsan naalala ko tuloy si Mrs. Kalimutan ko na yung verses eh. Pangako ni Lord 'yun eh. Hallelujah. Nung nagtitinda kami, inaabol siya ng aso. Left and right yung aso talaga. Gumaganon talagang tatlong aso 'yun nasa paligid niya. Hallelujah. Sabi ni Mrs. Sabi ng Bible, hallelujah, mayroong promise eh, na hindi ka kakagatin ng aso. Hindi ako kakagatin ng aso. Promise ni Lord yun, sabi niya gano'n. Man lamang aangilan ng aso. Hindi ka man lang aangilan ng aso. Exodo 11:7. Exodo 11:7. Ayan na, sa lakas ng boses ko, nagising na po si Pastora Isusa. Kaya pagtulog po kasi yan, hindi ko ginigising kasi alam niyo na ang kondisyon niya, pagkabigla siyang gigisingin na tulog, nagti-trigger sometimes yung operation niya, yung doon sa by part ng brain niya. Hindi na siya makatulog, nagti-trigger na siya, ganun. Kaya hindi ko ginigising. Ngayon, nagising bigla. Yun, di ka aangilin. Exodo 11:7. Promise ni Lord yon. Kaya pagka ikaw ay lalakad at maraming aso, hallelujah. Sabi sa Exodo 11:7, sabi ni Lord, hindi ka man lang aangilan ng aso. Hallelujah. Di ba? Promise. Nagulat ako, sabi ko, ayos di ba? Di siya kinagat tinahulan lang siya. Hallelujah. Maraming promise si Lord. Amen. Hallelujah. May mga promises yan na talagang dapat nating panghawakan. Hallelujah. Na dapat natin panindigan yung promises na Lord na yon. Amen. Hallelujah. I can do all things through Christ. Pag sinabing all things di ba? Promise ni Lord I can do all things. Isang larawan na nagtitiwala sa promise ni Lord. Sa salita ni Lord. I can do all things. Hallelujah. Amen. Bigyan lang ng problema ng suliranin, wala na. Tumitiklop. Hallelujah. Kapag hindi nagtiwala sa salita ng Panginoon. Pero, sabi ko nga, simpleng word na trusting God, trusting His words, hallelujah, His promise, amen. At yung pangalawa, hallelujah, trusting His word, His promise, and His process. Ayan. His process. Alam niyo may process ang Panginoon. May proseso. Lahat ng bagay may process. Hindi nakukuha yan sa instant. May process po yan. Hallelujah. At ang Panginoon po'y patas lang ang Panginoon. Amen? May proseso. May kwento yan Dalahin ko kayo. Paano ko ilarawan kaya? May kwento yan. Naikwento ko na yata Yung kwento ng barbero at saka ginugupitan. Di ba? Hallelujah. Yung kwento noon, sabi nung barbero kasi habang naggugupit siya, hindi niya alam yung ginugupitan niya ay mananampalataya.
Sabi niya, alam mo Brad, ang gulo-gulo na ng panahon, no? Ang gulo-gulo ng mundo, no? Ang gulo-gulo lahat, no? Digmaan doon, digmaan dito, may lindol, ang dami nang nangyayari, no? Sabi niya, may mahirap, may mayaman. Kaya alam mo Brad, sabi nung manggugupit, yung barbero, di ako naniniwala sa Diyos. Sabi niya, bakit naman? Kaya talagang may Diyos. Dapat wala na yung mga ganyan. Sabi niya, dapat ang buhay ng tao pantay-pantay. Eh kita mo, hindi pantay-pantay. May mayaman, may hirap, mayroong kriminal. Hindi siya magpapayag na may kriminal sa mundong ito. Sabi niya gano'n. No? Eh hindi ako naniniwala dyan sa Diyos. Sabi niya, kasi kung totoong may Diyos, dapat wala nang mahirap, wala nang naghihirap, wala nang nagpapakamatay, wala nang ganito, gaguluhan, kahirapan. Sabi niya, lahat pantay-pantay dapat kapag may Diyos, sabi niya. Eh itong ginugupitan, mananampalataya pala, sabi tuloy niya, alam mo Brad, ako rin, hindi ako naniniwala na may barbero. Sabi niya, alangan na hindi ka maniwalang barbero, ito nga, ginugupitan na nga kita eh. Sabi niya, ginugupitan na nga kita, hindi ka pa naniniwala na may barbero? Kasi sabi niya, kung talagang totoong may barbero, dapat wala nang long hair. Sabi niya gano'n. Kung totoong may barbero, dapat wala nang long hair. Ay sabi nung barbero, ay alangan naman na kapag nakakita ko ng long hair, eh, hahabulin ko ng suklay at gunting. Sabi niya, eh baka ako'y suntukin pa, pagalitan pa, ayaw nilang magpagupit. Sabi nung mananampalatayang ginugupitan, alam mo Brad, ganyan ang Diyos. Hallelujah. Ganyan ang Panginoon. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa kanyang salita, may proseso. Amen. Gets nyo mga kapatid, yung kwento? Hallelujah. Ang process, may process. Pag ikaw ay magpapabago sa Panginoon, may proseso. Pag ikaw ay lalapit sa Diyos, may proseso. Hallelujah. It's process. May process na talaga. Amen? Hallelujah. Ikaw ay magtitiwala na talaga sa Panginoon. Naalala niyo yung yung labanan ng Israelites at ng Philistines. Yung nakuha ng mga Pilisteo, yung kaban ng tipan na laging sumusubasub si Dagon dahil itinabi si Ark of Covenant yung kaban ng tipan kay Dagon. Yung Dagon yun yung Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo na laging nasusubasob, na laging nadudurog yung si Dagon, yung Diyos-Diyosan nila. Tapos nagkakaroon sila ng sugat, nagkakaroon sila ng sakit, no? Bakit? Kasi hindi bagay. Hindi siya ugma. 'Di ba? Ang Panginoon ay holy. Tapos si Dagon Diyos-Diyosan. 'Di ba? Alam niyo ang point ko is lahat ng bagay may process. Lalo na ang pagtitiwala sa Panginoon, His process. May proseso. Amen. Hallelujah. Kapag sinabi ni Lord, hallelujah, ang kamay na mapagbigay ay yumayaman. Amen. Hallelujah. Kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi ka man lang alam mo 'yon, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ikaw ay magtatagumpay. May proseso. Amen. Process. Dapat sa ating pong pagtitiwala sa Diyos, alam natin na may proseso. Amen. Alam natin mismo sa atin na nagtitiwala sa Kanya na dumadaan din tayo sa mga process. Hallelujah. At mapatunayan ng Panginoon yung ating pagtitiwala. Alam niyo po sa lumang tipan o sa bagong tipan nung nag-ministry ang ating Panginoon, lahat po ng pinagaling ng Panginoon, lahat po ng pinaranas ni Lord, yung mga miracle niya, lahat ng mga pinagaling at pinagpala, tinugon ng Panginoon. Hallelujah, nasasabi ni Lord, may malaki ang iyong pananampalataya. Yung pinagaling, yung lalaking bulag, na inborn, na siya'y bulag. Hallelujah, inborn yun. Ipinanganak siyang bulag. At siya'y namamalimos na sa talang buhay niya, kasi bulag nga po siya.
Pero naramdaman niya ang Panginoon na nasa tabi niya. Wala na siya eh. Wala na siya pwedeng lapitan. Hallelujah. Ano sabi niya? Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, pagalingin mo ako. Kahit sinasaway siya. Hallelujah. And then nilapitan siya ng Panginoon. Nung nakita ng mga alagad na yung lalaking bulag na yon ay informed, sabi ng mga alagad, sino may kasalanan dito, Panginoon? Tingnan niyo siya. Pinanganak siyang bulag. Sino may kasalanan? Anong nagawa ng kanyang magulang? Anong nagawa ng kanyang mahal sa buhay? Ba't siya nagkaganyan? Ano sabi ni Lord? Hindi dahil sa nagkasala ang kanyang mga magulang o kung sino paman. Walang nagkasala. Pinanganak siyang bulag dahil mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mayroong process. Amen. Yung proseso. Hallelujah. Amen. Yung 12 taong babae na dinurugo. Biruin nyo, no? 12 years na dinurugo yung babae. Saan na ang lakas noon? Sa panahon natin ngayon, alam niyan na mga kababaihan. Isang taon ka lang dinudugo. Sigurado, mahinang-mahina na yung katawan mo. Amen? 2 taon, lalo na. Kapag 12 taon, saan na kumuha? Sabi ng Biblia, ubos na. Lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng ari-arian niya, naubos na. Hallelujah, dahil sa pagpapagamot. At nung dumating sa point ng kanyang buhay na mayroon siyang Diyos na dapat sampalatayanan, gagaling siya. May process. Madali lang ba yun? Hindi. Yung faith niya na mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Hallelujah. Nandoon lang ba siya? STN lang pa ba siya? Hindi. Lumapit siya sa Panginoon. Habang sa dami ng tao, sabi ng Bible, di ba? Napakaraming tao. Iniisip ko habang binabasa ko, paano kaya lumapit yung babaeng 12 taong dinurugo? Hallelujah. Sa Panginoon na ang daming tao. Malamang, hallelujah, malamang po yan, gumagapang na yan. Hallelujah, gumagapang na yan. Nakikita ng mga tao yung paggapang niya siguro. Sa dami ng tao, nakalapit siya sa Panginoon. Hallelujah, hindi nakamtan niya ang kagalingan. Kung hindi siya lumapit na ganon, may process. Di ba? Kaya tayo po na nagtitiwala sa Panginoon, lagi nating tandaan, una, hallelujah, trusting His words, His promise, His process. At yung pangatlo, His purpose. Hallelujah. May purposes ang lahat ng bagay. Hallelujah. Lahat na nakikita natin may layunin, may purpose. Lahat ng nasa paligid natin may purpose. Amen. May purposes ang lahat ng bagay, mga kapatid. Hallelujah. Yung television natin na napakalaki, anong purpose niyan? Di ba? Para manood, para may mapanlibangan. Dalahin natin yan sa beach, gawin nating salbabida. Pwede kaya? Bagay kaya? Hindi. Kasi ang purpose niya, hindi siya pantubig. Di ba? Hindi pantubig yung television na yon. Hallelujah. Amen. Yung sasakyan natin, pag may 4 wheels ka, hallelujah, dalahin mo yan sa dagat, gawin mong bangka, bagay. Hindi rin. Bakit? Hindi para doon yan eh. Para pang land lang yan, parang pang kalsada lang yan. Amen. Maging yung buhay natin may purpose. Hallelujah. Yung purpose ng buhay natin, ang buhay natin na ito, ang purposes niya para sa Panginoon, para magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Amen. I'm sorry sa word, pero totoo. Gamitin natin yung buhay natin sa bisyo, sa kasalanan, sa kalayawan. Bagay, hindi bagay. Pag ikaw ay mananampalataya at nakita mo, hallelujah, makakita ka nga lang pag ikay mananampalataya. I'm sorry sa word ko, pero totoo po eh. Makakita ka lang na nag-aaway, hindi siya bagay. Di ba? Nagsisibatan, hindi siya bagay. Hallelujah. Makakita ka lang na susuray-suray, halos hindi alam kung saan uuwi. Hallelujah. Nalalaglag sa kalungkong, sa bangin, nalalaglag sa mga kanal dahil hindi niya alam, pasuray-suray na siya. Dalawa yung daan niya sa sobrang kalasingan niya. Bagay, hindi siya bagay. Totoo.
Amen. Pag kay mananampalataya, makakita ka ng mga ganoon, hindi siya bagay. Hallelujah. Amen. Yung dustpan, pag gamitin natin yung dustpan sa paghahalo ng semento, bagay, hindi rin. Hindi siya para doon eh. Amen. Lahat ng bagay na mayroon po, may purpose. Amen. Hallelujah. At kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, gagamitin natin yung mga bagay na ito sa talagang tunay at talagang yun ang layunin niya. Yun ang purpose niya. Yung buhay natin na ito ay para sa Lord. Amen. Para sa Panginoon. Hallelujah. Yung buhay natin na ito, sabi ng Bible, hallelujah, na kapag tayo nagtitiwala sa iyo, ihandog natin ng buo. Hallelujah, ang ating buhay sa Panginoon. Trusting His words or trusting His words. Hallelujah. His promise, His process, His purposes. Amen? Purpose. Hallelujah. Ang purpose ng Lord sa buhay natin ito ay magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Yung purpose, amen, minsan alam nyo, minsan masakit ang purpose, sabi nila eh. Pero may purpose eh. Hallelujah. Naalala ko si Brother Nick, yung no arms and no legs. Christian po yun. Preacher po yun. Anointed preacher. Taga-Australia yun eh. Nakalagay lang sa lamesa. Hallelujah. Habang nagpipreach, paikot-ikot sa lamesa. Hallelujah. Tinatambol pa yung lamesa. Yung paa niya, gumaganon pa. Hallelujah. Kung titignan mo siya, paikot-ikot siya doon sa lamesa, nagpipreach siya. Hallelujah. Hindi mo makitaan ng lungkot. Hindi mo makitaan ng alam mo yon, kainggitan. Siyempre ba naman ng walang pa, walang kamay. Yung nakikita mo sa paligid mo, nakikita mo, pinagpipritsan mo, may kamay, may paa. Di ba? Hallelujah. No? Hindi sumisibol sa kanyang isipan ang kalungkutan. Hallelujah. Hindi sumisibol sa kanyang kaisipan yung pagsisisi, yung sinisisi. May mga tao sinisisi ang Diyos sa gitna lang ng problema. Pero siya, kita natin, walang kamay, walang paa. Ano sabi niya? Hallelujah. Lagi kong pinagpipray, Lord, give me arms and legs. Give me arms and legs, Lord. Nagpa-fasting and prayer ako, sabi ko, give me arms and legs. Walang inborn na walang paa at kamay. Hallelujah. Pero Lord, if you don't give me arms and legs, use my life. Here's my life, sabi niya. Gamitin mo ang buhay ko. Anong purpose niya? Kung anong purpose ng Panginoon sa kanyang buhay, sa ganoong kalagayan niya, hindi niya inilalagay ang kanyang sarili. Nakahabag-habag. Alam niyo po yun? Ang daming tao ngayon. Hallelujah. Iniwanan lang ng asawa, wala na. Pakamatay na. I'm sorry to say this, pero maraming tao ngayon. Hallelujah. Alam niyo ba't nasasabi ko? Hallelujah. Ang probinsya namin ng Pangasinan, maraming nabibiktima ng suicide. Ang buong Pilipinas, araw-araw may nagsusuicide. Nabibiktima sila. Bakit biktima? Hindi nila alam ginagawa nila. Ba't sila nagpapakamatay? Titiwala sa Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang promise, hallelujah, sa kanyang proseso, sa purpose, amen, hallelujah. Di ba? Pag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, maraming promises ng Panginoon, amen, hindi mo maisipan magpakamatay. Hallelujah. Kailangan lang magtiwala sa Panginoon. Tiwala ka lang sa Lord. Hallelujah. Amen. Magtiwala lang sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, hallelujah, halika yung lahat na napapagalat ng bibigatan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Pag pinasan mo yung pamatok ng Lord, hallelujah, hindi mo na kontrolado buhay mo, ng buhay natin. Kontrolado ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ang larawan na nagtitiwala sa Lord. Alam niyo yung si Brother Nick, yung nagpipreach sa lamesa na no arms and legs. Masaya siya. Hallelujah. Ngayon ginagamit siya ni Lord na maging kalakasan ng iba.
Naalala ko rin tuloy yung pinanganak na bulag, di ba? Sabi ni Lord, ang lagi kong naalala doon, hindi siya pinanganak na bulag dahil may kasalanan ng kanyang magulang. Pinanganak siyang bulag dahil may layunin. At ang purpose ng buhay niya, ba't siya pinanganak na gano'n? Mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanya. Kaya sa buhay natin na ito, huwag na tayong maghanap ng kung ano-ano. Ang purpose ng Lord na ito, ihayag natin sa buhay natin. Hallelujah. Parangalan natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Kahit nasa maliit na bagay, parangalan mo ang Panginoon. Lahat ng anumang mayroon tayo, may purpose ang Lord na paparangalan natin siya. Nabigyan natin ng kahayagan, kaparangalan ng Panginoon. Ang tanong, hallelujah, kung tayo ba'y Christian at nasa paligid tayo. Si Rodel, kumusta? Sino yan? Hallelujah. Mas alam niyo, biyaya ni Lord. Hallelujah. Hindi lang dapat tayo kilala na nagruruling, nagtitinda. Kilala rin dapat tayong Kristiyano. Amen? Hallelujah. Sabi ko nga kanina, yung introduction natin, nakikita at nararamdaman. Pagka ay nagtitiwala sa Diyos, nakikita at nararamdaman. Hindi lang ng Diyos, kundi ng buong paligid natin. Pag sinabing pinagpala ako, pinagpala ka talaga, nakikita at nararamdaman. Kristiyano ako, Kristiyano ka talaga, nakikita at nararamdaman. Hindi naman pwede yung nararamdaman, hindi makita. Hindi naman pwede yung makikita, hindi mo maramdaman. Hello? Amen? Kaya pag trusting God, nakikita at nararamdaman, mga kapatid, may purpose. Alam dapat natin ang purposes ng Panginoon. Hindi tayo dapat magulumihanan, malumbay, malungkot kung tayo ito. Hallelujah. Amen. Nung ako po ay nagpapastor na pioneering. Hallelujah. Ano po? Pioneering pastor po. Nag-umpisa po ako naglalakad lang. Inilansout ako ng aking pastor. Hallelujah. Sa Binyan, naglalakad lang ako. Pangalawa, dahil nakakaano naman laging maglakad, nakabili ako ng bisikleta na may sidecar. Hallelujah. Nagbibisikleta. Tuwang-tuwa ako, nagbibisikleta. Pag dumalaw yung pastor ko, sinasakay ko, tuwang-tuwa na ako. Hallelujah. Sabi ng pastor ko, huwag ka muna matuwa kung bisikleta lang. Hindi pastor, tuwang-tuwa na ako. Dati naglalakad ako, ngayon nagbibike na ako. Pansundo ko kay Mrs. Ganon, na bisikleta na may sidecar, walang bubong. Hallelujah. Yung mga heavy duty na BMX na bisikleta. Hallelujah. Nakikita ko yung mga pastor pag sumasali ako sa pastors meeting. Hallelujah. Habang sila'y naglalakad, may pinipindot sila. Dumagon, may sasakyan pala. Hallelujah. Pagka pumapasyal kami sa mga churches nila, ang lalaki, aircon. Pero hindi ako naiinggit. Hallelujah. Hindi ko sinasabi, Lord, kawawa naman ako. Hindi. Hallelujah. Hindi ko sinasabi na pagka pupunta kami at mayroong, halimbawa, ang meeting ay halimbawa sa mga Jollibee or sa mga kapihan sa mall, pagsabay-sabay, hallelujah, nandun sila sa parking lot ng 4 wheels. Parking lot ng motorsiklo. Ako, nagbabike lang. Tinatali ko lang doon sa Hallelujah. Pag kami nagkakasalo-salong ganyan, titignan mo yung mga kapastoran, parang ang bango-bango. Dahil nga mayayaman malalaki na ang church. Hallelujah. Alam mo yung ganon? Pero never kong sinabi na kabag-habag naman ako, Panginoon. Hallelujah. Minsan nami-misinterpret nila ako. Ako yung pastor na dumating sa time sa buhay ko dahil walang suporta talaga. Hindi po ako, biyaya ni Lord to, testimony. Hindi ko po naranasan na ako po suportahan ng aking mother church. Yung bang mayroon kang monthly amortization, mayroon kang monthly na love gift, mayroon kang monthly na masasabing suporta mo. Wala pong ganun. Hindi ako nahulma sa isipan ng ganun. Hallelujah. Ang nahulma sa puso ko, magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa maaaring gawin ng Diyos sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Magtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Kaya dala-dala natin yon. Kaya habang ako po ay nagpapastor, may pamilya po ako. Hindi ko maiwasang magtinda. Minsan naranasan ko sumali sa networking.
Hallelujah, para magtinda ng kape. Minsan kahit na anong sabihin sa akin ng mga pastor ko, na yan, pastor na yan, nagtitinda. Eh, ano ngayon? Hallelujah. Amen. Kaysa naman sabihin nila, yan, pastor na yan. Hallelujah. Dati nagpapastor, hindi na ngayon. Yan, sakit nun. Di ba? Dati, yan, sikat-sikat niya ng pastor na yan, sipag-sipag, ngayon, nasaan na siya? Hallelujah. Nalamon na siya ng problema. Nalamon na siya ng kanyang pinagkakakitaan. Amen? Check and balance. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya trusting His process. Amen? His process. Nung ako po ay nagpipreach sa kalsada, hallelujah, mayroon palang isang tao na kinipon ni Lord. Amen? At binigyan niya ako ng sasakyan, luma nga lang. Amen? Pero okay lang. Hallelujah. Pero yung sasakyan na yun, nagamit ko rin. Hallelujah. Dumating yung time, naka-four wheels ako. Bigay po ni Lord. Sinong tao ang ihipuin ni Lord, di po ba? Luma siya. Ano siya? Kia Model 2004. Luma. Kaya lang, ayun, medyo bumigay yung kanyang engine, ano ba yun? Engine coil ba yun? Ayaw mag-start, ganyan. Yung inayaan ko na muna. Sabi ko, Lord, ikaw bahala dyan. Hallelujah. Kasi, pati yung kanyang, yung lagayan ng tubig, ano ba tawag dito? Yung radiator. Hallelujah. Inano nila ng kung magkano, abutin ng 11 to 12,000. Sabi ko, si Lord bahala dyan. Hallelujah. Pero ang point ko, kaya ko na iti-testimony, naranasan ko mag-four wheels, nabigay ni Lord. Hallelujah. Humayo kami. Mayaman yung pupuntahan namin. Iba kasi pag naka-four wheels ka, nahahayo ka sa mga mayayaman. Hallelujah. Parang hindi ka nila mamaliitin, no? Parang ganun yung feelings mo, di ba? Hallelujah. Unbeliever pa muna yan. Ha? I-win mo pa yan kay Lord. Pero pag mayayaman tapos nakabisiklita ka, hallelujah. Parang kukwartahan lang ako nito. Diba? Parang ganun Hallelujah. Pero alam niyo po mga kapatid, ang point ko po is trusting God. Walang dahilan ng lahat ng ito ng ating paglilingkod. Magtiwala lang sa Diyos. Amen. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Tiwala lang tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, sa Kanyang proseso, at sa mga bagay-bagay na layunin niya sa ating pong buhay. Amen. Trusting God's, hallelujah, trusting His words, His promise, His process, and His purposes. And number 2, trusting His ways. Amen? Trusting His ways. Magtiwala sa daan ng Panginoon. Amen? Magtiwala tayo sa daan, sa way ng Lord. Ano ba ang way ng Panginoon sa ating buhay? Magtiwala tayo, mga kapatid. We give thanks even if we don't understand. Kahit na ikaw ay naglalakbay, hindi mo na alam kung saan ka patutungo, hindi mo na alam paano na. Hallelujah. Maraming pagsubok, maraming problema. Paano na? Hallelujah. Actually sa amin po, nagre-rent kami ng 5,000 naman. Walang sumusuporta. Hallelujah. Pero praise the Lord, magtatatlong taon nga ang church po. Hallelujah. Ang attender po namin ay magbibisikleta lang. Ang attender namin ay magpipedicab lang. Ang attender namin ay magtitinda lang ng gulay. Magtitinda lang ng mga kakanin. Ang attender namin, hallelujah. Saan kukuha ng 5,000 a month? Hallelujah, para pambayad ng monthly rental ng aming church, ng ating simbahan dito sa Mangaldan. Pero isa lang ang ating pong pinangahawakan. Trust His ways. Hallelujah, magtiwala lang sa daan ng Panginoon. Even if we give things even if we don't understand. Hallelujah. Pag income ng church, hallelujah. Income ng every Sunday, 200, 300. Ang monthly rental, monthly electric bill, monthly water bill, umaabot ng 7,000. Tapos ang income mo, wala pang 3,000. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Papaano na yung way ni Lord? Amen? Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, sa Kanyang paraan, sa Kanyang ways, hallelujah, sa daan ng Panginoon, hawakan at yakapin mo lang. Amen.
Lahat ng bagay na ito, Panginoon, hindi akin sa'yo, Panginoon. O, di pinoprovide ni Lord. Amen. Hallelujah. Pinoprovide ng Panginoon. Ba't nakaka-provide? Minsan may tumatawag sa akin, Pastor, nangungupahan ka pala? Oo. Sa mga ibang platform, Pastor, sige, sagot ko, 1 buwan na upa mo sa renta. Tuwan-tuwa na ako. Amen, tuwan-tuwa na kami. Tapos sasabihin ko, mga kapatid, may nag-sponsor sa isang buwan. Narenta natin. Tuwan-tuwa na kaming lahat. Hallelujah. Amen. Ganun nakaka-survive yung church. Amen. Yes, totoo yun. Kakayanin ko ba yun? Asin lang ang binibenta ko, parang ganun eh. No? Hallelujah. Pero si Lord, yung paraan niya. Amen. Yung ways ng Panginoon. Hallelujah. Even if we give things, even if we don't understand. Naranasan na po ba natin yung sa sitwasyon na hindi mo na maintindihan yung sarili mo, yung buhay natin, yung sitwasyon natin? Hallelujah. Isa lang ang solusyon. Magtiwala tayo sa daan, sa ways ng Panginoon. Amen? We give praise even if you don't like. Oh, hallelujah. Paano kaya yun? Hallelujah. Yung dumarating na ba sa punto ng buhay natin na parang hindi na natin gusto maglingkod? Dumarating na ba sa punto ng buhay natin na hindi na tayo masaya sa paglilingkod? Dumarating na ba sa buhay natin na lungkot na tayo? Parang, alam mo yun, parang tabang na tabang ka na. Hallelujah. Ayaw ko na. Nalulungkot ako. Dumating na ba sa point sa buhay natin yung ganon? Hallelujah. Isa lang ang gawin natin. Kapag dumarating yung time sa buhay natin na nanghihina na tayo, sikapin mo pa rin ang maglingkod. Even if you don't like, sikapin mo pa rin. Kahit na hindi mo na feel, sikapin mo pa rin. Dahil yan ay suntok ng kaaway. Kapag tayo po'y napanghihinaan na ng loob, ayaw na natin, no excitement nang nangyayari sa ating paglilingkod. Maya na naman, platform na naman. Yung mga ganoon, gigisingin na naman ako ng 3:00. Ako'y antok na antok pa. Yung mga word ba na nakakainis, word ba na gano'n, na kapag tumama na sa puso natin yon, ang kulit-kulit naman, ring ng ring yung cellphone, nakakainis, kumbaga, istorbo. Pag naranasan nyo na po ba yung ganong pakiramdam? Hallelujah. Sikapin mo lang na maglingkod sa Lord. Sikapin mo lang na bumangon sa Panginoon. Sikapin mo lang na umattend sa ganitong mga platform. Sikapin mo lang kahit ikaw antok na antok. Alam ko po yung iba talaga gising na gising na gising na gising. Amen? Sikapin mo lang. Bakit? Once na nasumpungan ka ng Panginoon, na ganun ang laman ng puso mo, aalalayan ka ng Panginoon. Dahil di naman talaga natin kaya eh. Hallelujah. Mahirap magsabi ng kaya ko, Lord. Hindi. Hindi mo naman talaga kaya yan. Hindi naman talaga natin kaya ito. Yung paglilingkod, hindi naman natin talaga kaya. Pero kaya ni Lord. Inaalalayan tayo ng Panginoon. Amen? Na ang Panginoon ay nakaback up sa atin, nakaalalay sa atin. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kaya ibabalik ka ng Panginoon sa dating disenyo niya. Kapag tayo po'y naglingkod, ibabalik ka ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Naranasan nyo na po ba pagka humayo? Tapos sasabihin ng hinayuan natin, hindi ako makapag-church. Bakit? Hindi na kasya yung sungay ko sa church. Naranasan po ba natin yon? Yung mga ganoong mga naki-encounter tayo. Ayaw ko nang pumasok sa simbahan. Bakit? Hindi na kasya yung sungay ko sa simbahan. Dami kong kasalanan. Dami kong mali. Ang dami. Hindi mabilang. Di ba? May mga ganoon. Hallelujah. Hindi kasya. Alam mo, kahit hindi kasya, hallelujah, sikapin. Amen. Kahit na ikaw ay sinuntok ng kaaway, lugmok na sa pagkakasala, sikapin mo pa rin bumangon. Dahil hindi tumitingin ang Diyos, hallelujah, sa laki ng pagkukulang at kasalanan na nagawa natin. Lagi kong sinasabi sa street preaching, hindi nakatingin ang Diyos sa kasalanan na mayroon ka. Hindi nakatingin ang Panginoon sa pagkalugmok mo sa yung bisyo ng kasalanan. Hindi nakatingin ang Panginoon sa laki ng pagkukulang at kasalanan mo. In fact, hindi nakatingin ang Diyos sa nangyari kagabi. Hindi nakatingin ang Diyos sa nangyari kahapon. Hindi nakatingin ang Diyos sa nangyari nung isang araw, nung nakaraang linggo, nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon, at nung nakaraang taon pa, at yung mga story ng iyong buhay pa. Hindi yan ang tinitignan ng Panginoon.
Ang tinitignan ng Lord, hallelujah, ngayong oras na ito na 3:55 AM, tinitignan na Lord yung puso natin. Ang inaabangan ng Panginoon, paano ka humakbang sa kanyang daan. Hallelujah. Paano ka humakbang palapit sa Panginoon? At kapag ang isang mananampalataya lumapit sa Diyos, punong-puno yan ng pagtitiwala sa Diyos. Trust in God. Amen? Hallelujah. Even if you don't like, sabi nga we give praise, parangalan mo lagi ang Panginoon, even if you don't like. Hallelujah. Dahil si Lord ang patuloy na aalalay sa atin. Amen? Si Lord. Kasi pag tayo tumigil, alam nyo, maraming maapektuhan. Pag tumigil ka sa paglilingkod, umayaw ka sa paglilingkod, bumalik ka sa dati mong buhay, maraming maaapektuhan. Sasabihin nila, dating Kristiyano yun. Inayuan ka. Ano yan, born again? Ano yan, mananampalataya? Yun nga yun, dating mananampalataya yun. O, di ba? Ang hirap. Hallelujah. Ang hirap. Dahil yung buhay natin na ito, hallelujah, nakadisenyo na sa Panginoon. Ang hirap bumalik. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang hirap ibalik pala. Ang hirap ibalik yung integrity. I'm sorry to say. Hallelujah. Amen. So we give praise even if you don't like. Hallelujah. Trust His ways. We give thanks even if you don't understand. We give thanks even if you don't like. And we give glory even it is hard. Amen. Magbigay kapangarangalan ang Diyos. Ibigyan ng parangal ang Panginoon. Kahit napakahirap na sitwasyon. Kahit sa hirap ng sitwasyon, parangalan mo ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Kahit nasa sitwasyon na napakahirap. Alam nyo, mayroong naka-attend sa akin sa church. Hallelujah. Umattend siya sa simbahan. Nag-donate siya sa amin ng 4 months na renta. 5,000 a month. Kung 4 months, 20,000. During na nandoon siya sa church. Alam niya na ang mga uma-attend magpipedicab. Magtitinda ng gulay. Binubuhat yung gulay. Binubuhat yung kakanin. Hallelujah. Pero hindi ko winawala sa church ang offertory. Ang giving. Dati sumagi na sa isip ko na tanggalin ko ng kaya ang giving. Baka yan ang dahilan kaya hindi sila a-attend. Tanggalin ko na nga ang offertory. Baka yan ang dahilan sila'y natitisod. Kasi sa totoo lang, ang kontrobersyal sa loob ng simbahan, giving. Hallelujah. Offertory. Hallelujah. Siyempre kung nakikita mo yung magpipedicab nandoon, magtitinda ng kakanin nandoon, puro kami magtitinda. Kami mo ng giving. Maawa ka, di po ba? Yung feelings mo, maawa ka eh. Pag may nakarinig, yung pinipirahan. Di ba? Minsan ganon yung isip. Yung isip nung umatin ganon. Hallelujah. Kaya, kaya noong lumapit ako sa aking senior pastor, sabi ko, ang umaatin sa akin, pastor, magpipedicab, tapos magbabalot, maggugulay. Alisin ko na kayang offertory. Kasi baka mamaya matisod pa sila. Sabi sa akin ng senior pastor ko, napakabuti ng iyong puso. Pero hindi mo ba alam, ang way ng Panginoon ay nasa pagbibigay. Ang way ni Lord para ikaw ay pagpalain nasa pagbibigay. Hallelujah. Ang way ni Lord nasa pagbibigay. Kaya wag mong isuko ang paraan ng Panginoon. Dahil kung talagang para sa Lord yan, kahit difficult na nga hard pa, hallelujah, magpapatuloy yan. Kahit sa hard situation, magpapatuloy yan. Kahit sa bigat ng problema, magpapatuloy yan. Kahit nasa way na understand, magpapatuloy yan. Kahit even if he don't like, hallelujah, kahit nahihirapan na siya, magpapatuloy yan. Hallelujah. Lalo na pag hard na sitwasyon, magpapatuloy yan. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen.
purihin ang Panginoon. Mayroon pong magtitinda kami, nakapagtapos na yung kanyang anak na criminology. Amen. Hallelujah. Kaya we give praise even if we give glory even if it's hard. Amen. Trusting His ways. Hallelujah. Amen. Paraan ng Panginoon. Sabi ko nga kay Lord, Lord, hindi ko naman to gawain mo Panginoon. Hallelujah. The more na may kagipitan, lalo akong, alam niyo yun mga kapatid, lalo kong challenge yung sarili ko. Hindi si Lord. Challenge ko yung sarili ko. Hallelujah. Dinagdagan ko pa ng ministry. Children's ministry feeding. Wala na nga akong may upa, may children's ministry feeding pa. Hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, kapag tayo nagtitiwala sa daan ng Panginoon, ang paraan ng kanyang pagpapala na sa pagbibigay. Hallelujah. Sa San Carlos, yung aking children's ministry feeding, ang attender kong mga bata nagkaka-average ng 40 katao. 40 na bata. Kung yun ay napagpala at yung mga magulang ng mga yon, dinala ko, sabi ko nga, ang aking purpose yung mga magulang naman. Kaya kailangan pakakainin ko sila, parang ganon. Feeding. Hallelujah. Honestly, testimony, yung heart. Ako ang nagluluto ng lugaw. After ng service, 12:00 ng tanghali, magluluto na ako ng lugaw. Magluluto ako ng champrado. Magluluto ako ng supas. Hallelujah. Kasi wala pa naman tayong gaanong worker. Ako talaga magluto. Hallelujah. Kahit na hard, kahit na pagod, okay lang. Hallelujah. Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, kulang na nga yung budget sa church. May children's ministry pa. Amen. Dahil, yun hallelujah. Sabi ni Lord, wag mo siyang subukan. Dahil hindi siya napasusubok. Pero pagdating sa pagbibigay, sinabi ni Lord, subukan mo ako sa bagay na ito. Kung di ko buksan ang durungawan, buo sa iyo, masaganang pagpapala. Subukan mo ako, sabi ni Lord. Hallelujah. Sa bagay na ito. Amen. Hallelujah. Kaya subukan natin si Lord sa bagay na yon. Amen. Hallelujah. Kaya pagka trusting God, tapos pagdating ng trusting God, alam niyo yung trusting God, tiwala sa Diyos, pero pagdating ng pagbibigay, wag muna yan. Hindi naman ganyan. Pero pagdating sa bulsa, maraming doktrina. Hallelujah. Amen. Pagdating ng makarinig ng pagbibigay sa church, pera-pera lang ang dyan. Minsan ganon. Bakit? Pagdating sa bulsa, marami tayong doktrina. Amen. Pero pagtabihin natin, magsatitiwala sa Lord, tiwala talaga. Sabi nga, we give glory even if it's hard. Kahit hard, kahit diyan mo masusubukan si Lord pag walang-wala ka na. Bigay mo. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tinugon ng Panginoon, grabe ang word ng Lord sa kanila. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Yung nagbigay ng kusing sa basket, sa church. Hallelujah. Nakita ng mga alagad, ng lahat ng tao, kinalugdan pa ng Panginoon yung nagbigay ng kusing. Kaysa yung mga nagbigay ng mga mararami, halos mapuno yung basket. Bakit yung kusing lang ay pinagpala ni Lord? Bakit? Kasi yun na lang yung buong kabuhayan niya. Yung kusing. Hallelujah. Pero yung iba, di ba sabi ni Lord doon, so mga barya-barya lang sa buhay nila, bagamat malaki. Amen? Anong kwan doon ni Lord? Hallelujah. Give glory even it's hard. Amen? Subukan mo si Lord sa bagay na yon. Hallelujah. Subukan natin si Lord sa mga bagay-bagay. Kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, confidence tayo Di po ba? Wala tayong pag-aalala pag si Lord ang ating tinatrabaho. Ibig sabihin, pag nagtatrabaho tayo kay Lord, hindi tayo kayang patayin ng Panginoon sa gutom. Sabi niya ni King David, nung siya'y matanda na, sabi niya, ako'y ngayon matanda na, simula nung bata hanggang ngayon, matanda na ako.
Wala akong nakitang pinabayaan na naglingkod ng tapat sa Panginoon na namatay sa gutom, na namalimos ng tinapay. Hallelujah! Lahat ng nagtiwala sa Panginoon, kahit sa hard na kalagayan, pinagpala ni Lord. Ibig ko pong sabihin, ginabayan ng Panginoon. Amen? And then lastly, mga kapatid, hallelujah, trusting His works. Ayun. Yung una, trusting His words. Pangalawa, trusting His ways. And then panghuli, trusting His works. Ang ating pong talakayan o topic, trusting God. Hallelujah. Sabi ng ating key verse kasi, trust in the Lord with all your heart and learn not unto thine own understanding. Hallelujah. In all the ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Amen. Hallelujah. Trusting His works. Hallelujah. Sa Diyos, sa kilos ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Magtiwala tayo sa pagkilos ng Panginoon even in doubtful time. Doubtful time. Dumarating sa punto sa buhay natin ng pag-aalinlangan. Hindi mawawala yan. Amen? Doubtful time. Hallelujah. Di ba si Peter, nung nakita niya ang Panginoon naglalakad sa tubig, sabi niya, Lord, parin mo rin ako dyan. Papuntahin mo rin ako dyan. O halika. Di ba? Nakalakad siya sa tubig. Pero nakikita niya, naririnig niya yung dagundong ng alon. Hallelujah. Dagundong. Alam niyo po ba yung dagundong ng dagat? Nakakatakot. Umuugong siya, nakakatakot. Hallelujah. Dahil naranasan na ako nang sumama sa mga mangingisda. Pero ano lang yun, hindi siya karagatan. Hallelujah. Pero pagka mo umihip ang malakas na hangin at umalon ay nakakatakot. Sabi ng mga Bible scholar, 40 feet yung taas ng alon. Dumadagundong, naririnig niya. Hallelujah. Amen. Minsan tayo ganun nakakapakinig tayo, nakakarinig tayo ng mga nakakatakot na sitwasyon. Hallelujah. Nagkaroon na siya ng doubts. Magkakaroon ka talaga ng doubts. Even in doubtful times, trusting His works in doubtful times. Ano nangyari nung nagkaroon siya ng doubt? Lumubog siya, tama? Pero hallelujah, nung lumubog siya, hallelujah, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Bakit? Lord, help me. Tulungan mo ako, Panginoon. Amen? Even in doubtful times, help me, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Amen? Nasabi na po ba natin lagi sa Lord kapag dumarating yung doubtful times? Lord, help me, please. Di ba? Parang bata, help me, Lord, please. Di ba? Help me. Di ba? Hallelujah. Amen? Trusting His works in doubtful times, in difficult times. Hallelujah. Lumalalim, no? Doubtful, then difficult. Hallelujah. Difficult times. Hallelujah. Difficult. Yung mga panganib, yung hirap, di ba? Trusting His works. Hallelujah. Kahit sa kapanganiban. Hallelujah. Sa difficult times. Amen? And then yung lastly, in distressful time. Trust His works in distressful times. Alam niyo po, maraming nabibiktima itong distress, nadi-distress. Hallelujah. At sabi ko nga, lahat ng nagpapakamatay, depresyon. Nagkakaroon ng depression. Alam niyo, na-intriga ako ng mga nakarakaraang buwan dahil mayroong nagpapakamatay. Nandoon siya sa 5th floor. Gusto niyang tumalon. Gusto na niyang magpakamatay. Sabi ng mga tao, ba't ka nagpapakamatay? Wala na akong trabaho. Nawala na talaga yung trabaho ko. Paano ko bubuhayin yung pamilya ko ngayon? Tinanggal nila ako sa trabaho. May umaasa sa akin. May mga anak ako. Ba't ka magpapakamatay nga? Ganun nga, sabi niya. Hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan lang, gusto na niyang magpakamatay. Di ba? Hallelujah. Ibig sabihin, kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Nakawalan ng pagtitiwala. Kailan lang? Dito sa Pilipinas, no? Nagredan lang ng 69, nagpakamatay siya.
na-distress lang eh. Alam niyo, na-stress, natakot. Hallelujah. Kaya sa ating pong buhay mananampalataya, kapag tayo sinasabi na magtiwala sa Panginoon, trusting His works, even in distressful time, magtiwala tayo sa pwedeng gawin ng Panginoon. Lagi nating banggitin. Alam niyo, ito binabanggit ko lagi. My God is a miracle working God. My God is a way maker God. Wala eh. Wala tayong kayang gawin. Amen? Wala tayong kayang gawin sa mundong ito. Pero ang Diyos ang may kakayahan. Amen? Sabi nga ng Peter, 1,000 years sa atin, isang araw lang sa Diyos. Hallelujah. So, ibig sabihin, 2025 tayo, 2 araw pa lang sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Sabi nga, no, ang computation ng whole buong taon ay 6 years, 6,000 years. Sa buong taon, 6,000 years na raw tayo. Ibig sabihin, wala pang 1 linggo ang araw ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Amen? Ganun kaiksi ang buhay natin. Para sayangin lang sa mga distressful, sa mga distress, sa mga depresyon. Amen? Kapag nakakaramdam tayo ng distress, Lord, umaasa ako sa iyo. Kapag nakakaranas kayo ng distress, lapit agad sa Lord. Amen? Hallelujah. Trusting God. Hallelujah. Amen? So yun lang mga kapatid. Trusting God, trusting His words, trusting His ways, trusting His works. Amen. So yung trusting His word, His promise, His process, His purpose. Yung trusting His ways, we give thanks even if you don't understand. We give praise even if you don't like. We give glory even if it is hard. And then yung trusting works, hallelujah, in doubtful times, in difficult times, in distressful times. Amen. Ang aking pong conclusion mga kapatid ay saklat ng Jeremiah 17, verse 7 and 8. Jeremiah, blessed is the man that trusteth in the Lord, and do hope the Lord is. Hallelujah. For he shall be as a tree planted by the water, and that is spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat come, but her shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall case from yielding fruit. Amen. Ang ganda nito. Sabi ni Jeremiah 17:7 and 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Hallelujah. Bakit? Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uga-ugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pag ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Purihin ang Panginoon, hallelujah, sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat Lord, hallelujah, na ngayong umagang ito, pinaalala mo Panginoon sa amin kung paano kami magtitiwala. Pinaalala mo sa amin Lord, ang rema ng pagtitiwala sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa mga mensahe mo sa amin, hallelujah, about trusting, hallelujah. Trusting His works sa iyong salita, sa iyong promise, sa iyong process, sa iyong purpose, trusting His ways, sa iyong daan, hallelujah. Kahit sa difficult time, kahit sa bagay na hindi namin maintindihan, maunawaan, Lord. Hallelujah. At kami ay magtitiwala sa iyong pagkilos sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. At ang umagang ito'y pagpapala sa amin. Ang umagang ito'y kalakasan ng bawat isa po sa amin. Salamat, Lord, sa platform na narito, at salamat, Lord, sa bumubuo ng platform na ito. Salamat, Lord, sa mga leaders sa platform na ito, Lord God. Nagdideklara po ako, Panginoon, ng protection
and provision, Father God, sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal, at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Medyo